dili sa lawayon. The word blameless, no? Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ginagamit nato ni siya sa sulwining, gipahibalo sa tao nga ang tao na ay lawas, na ikalag, na espiritu. Lahi-lahi siya kagamitan, lahi-lahi po siya padulngan. Na ako sa emphasize una, ang kining tulo ka bahin. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang spirit gihatag sa Ginoo para nga ang tao, no, makaila og Dios. Tungod kay nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Proverbs chapter 20 verse 27 that the spirit of man is the candle of the Lord. No? Searching, ingon ang pulong sa Ginoo, searching all the inward parts of the belly. Kung atong sabton maigsoon gibutang ang espiritu aron ang tao, no? Ang tao katibukan makaila og Dios. Muna'y trabaho sa spirit. Siya ang pahin sa atong pagkatao na mo discern og spirituality. Siya ang mo connect as like as frequency, no? Siya ang mo adapt sa communication gikan sa Dios. Na kung atong sabton maigsoon kung wala ni siya, wala tay hibang kaagad karon og Dios. Unang gibutang sa Ginoo na as a candle, no? As siya, the spirit of man is the candle of the Lord. Mudanag, no? Sa sulod nato, siya ang mo convict, siya ang mo lihok para sa spirituality nato nga aron ang Dios makalihok sa kinabuhi pod nato. Na kung atong sabton maigsoon, importante pod ni siyang atimanunon, no? Ang ato ang spirit. Dini atong makita maigsoon nga ang soul, no? Balik ta sa 23, in siya preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Not only the spirit but also the soul. Unsa ang soul? Ang atong kalag nadiha ang paghunahuna, pagbati o pagbulutan. Nadiha ang pagbulutan, panghunahuna o pagbati sa tao na aron makahimo ang iyang lawas, no? Mo connect siya sa lawas aron ang perform makita nato ang lawas. Pero ang tinuod ang nag-govern ana niya mao ang soul. So walay decision making nga mahitabo kung way kalag. Dili mo bati kung way kalag. Walay plano sa kinabuhi kung walay kalag. Pero naay daghang mga Kristohanon nga naay kalag pero walay plano. Sakto ba? Kaya na, palihukan ninyo inyong utok aron mo function inyong kalag nga magplano. Dili lang sa atong kinabuhi karon, kundi sa unya ug sa ugma pagyud. Natay gitawag lifetime nga preference. Pero dapat ay eternal preference. Dili lang kung sa atong panahon karon, kay di man mutapos ra man ta diri sa kalibutan. Pero dapat na kay preference sa imong eternity. Kung ni aga karon nga wala pa kasiguro nga kung mamatay ka matukag langit, akong indusar sa imo si Jesus Christ. The only hope, no, sa atong kinabuhi is the Lord Jesus Christ. Kung moingon ka nga gusto ka tug langit, dili ka makaadto kung dili ka moagi kang Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only way going to heaven. Kung dili ka moagi kang Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. According to John chapter 14 verse 6. Naingan ang pulong sa Ginoo, ang atong kalag kinahanglan mo decide karon samtang buhi pa siya. Buot pasabot samtang naa pa siya sa lawas. Kaya nga noon paghawa niya sa lawas niya, no, pag mahawa na sa atong lawas, automatic na matubang sa atong magbubuhat o maghusay na dayon siya. Sa ako nag-ingon, ang unang buhaton sa Dios, pangitaon imong ngalan sa basahon sa kinabuhi, kung ang imong ngalan nasulat ba didto. Kaya kung wala masulat, ingon ang Revelation chapter 20 verse 15, itambog na ka sa linaw nga kalayo. Mga igsoon, higala, ayaw mo kalimot, walay prayer nga makahawas sa kalag nga tuwas impierno. Walay bisag unsa nga tradition nga makahimo sa paghawas sa imong kalag kung tuan na unya ka sa impierno. Wala na exit. Wala na rewind.
sa panahon nga ang imong kalag tuan na sa impyerno. Maigsoon ingon ang pulong sa Ginoo sa Luke, nagsulti siya nga ang tuwa sa langit di na pwede muadto sa impyerno. Ang tuwa na sa impyerno di na pwede nga muadto sa langit. Karon ra gid na ang final decision. Kung gusto kag langit, kinahanglan ka kang Jesus Christ nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kalag. Nga naman, siya lang ang bugtong paglaom sa tao diri sa kalibutan, kay siya lang ang ngalan nga gihatag diri sa kalibutan nga pinaagi kaniya mga luwas kita. Bot pasabot, siya lang ang manluluwas nga aron dili ka moatog impierno, si Jesus Christ ra gyud. Muna kung imong maangkunan si Kristo, tagaan din kanyang kaluwasan sa imong kalag. Bot pasabot kasiguruhan nga dili na ka moatog impierno. Ikaduha, tagaan kag kasiguruhan nga dili na mawala kay tagaan kag relasyon nga mahimong anak sa Dios. Sa panahon nga mahimong anak ka sa Dios, gisugo ka sa Ginoo sa pagkinabuhig tarong, ingon nga ang Dios tarong. Pero sa panahon nga masayop ka, nagsulti sa 1 John chapter 1 verse 9 nga kung isugid nimo imong sala, unya mangayo kag kapasayloan, si ayaing siya takos gyud siya mo pasaylo, unya hinluan pagid kaniya gikan sa tanan nimong kasalanan. Ingon anak kanindot ang gisulti sa Ginoo diha sa iyang pulong. Muna kung atong pamalandungan maigsoon, ingon ang pulong sa Ginoo, ang atong kalag kinahanglan naa siya sa atong lawas nga dili sa lawayon. Na? Ingon ang pulong sa Ginoo, sa lawayon naman daan atong kalag kay makasasala man eh. Pero kung wala pa ka makanawat ng Kristo ng personal manluwas, magpabilin kang ingon anak. Pero kung madawatan nimo si Kristo ng imong personal nga manluluwas, karong taknaa or atong taknaa sa pagdawat nimo kang Jesus Christ, imong kalag gipasaylo na siya, unya gihinluan pagyud. Ingon ang Hebrews 10:17, no? Gipasaylo na, unya gikalimtan ang imong mga kasalanan. No, ang tanan nga sala gikan kang Adan ug kang Eva hangtod sa pagdawat nimo kang Kristo yung personal luwas, unsa man na kaitom, unsa man na kapula, ingon ang pulong sa Ginoo, papution niya na daw sa mas nyibe. Ang nyibe maigsoon is gitawag na siya snowflakes, puti na pino. Walang snowflakes. Na kung atong sabton maigsoon, kana aragin na nga takna mahimo kang tarong atubangan sa Dios. Kaya nga naman, pagkamatarong mo ka. Kuhaan kag sala. Kubalay, kung ikaw metal ka, niya napuno na ka sa pataya, warang gigrind ka, nga hantod hinggawas ang kasinaw. Warang ingon ana, brand new, tan-aon, atubangan sa Dios. Nga naman, gipasaylo ang imong sala, unya gikalimtan sa Dios. Kunaingon ang pulong sa Ginoo sa dihang na luwas ta maigsoon, gipakamatarong ta sa Dios, gibalaan ta niya. Nahimot ang balaan, muna siya, and the very God of peace sanctify you holy. Tibuok yun, dili kong ang porsyon lang, tibuok yun. Muna tubangan sa Diyos, sa dihang dawat kang Kristo, pero sinlo ka, muna gidawat po kanya nga imong iyang anak. Muna sa atong pagkinabuhi, humantan na luwas, ingon ang pulong si Ginoo, He reminded us, no, nga dapat magpadayon ta sa pagkamatarong, aron malipay ang nagtarong sa atoa. Siya may nagtarong sa ato Dili mo ta mga tarong. Di pa ka matarong ta. Gusto niya magkinabuhi ta. Anang tarong nga kinabuhi na. Gawita sa ako, pagkaluwas na ako, ang mga bisyo. Usa ko sa biktima ito muna. Dagan kayo akong gihimo ito muna. Pero never said. Wala yung pinahinumduman nga, na-realize na sa tibuok na kinabuhi na ako. Dito na na-realize sa dihang naluwas ko. Sa dihang mingto, mingdawat ko kan Jesus Christ. Ako personal maluwas. Nabisan ka rin, makakita ko anong mga alumno na di naging ko ganahan. Nagrasa sa Ginoo. Tabako itong una, tinatagaan ko, di naging ko. Kaya nga naman, wala na ko ganahan. Nausap ang dagan sa akong kinabuhi. Ang akong kalag na hinluan. So, dili na angay nga maglunang pa ko sa lapok. Kaya nga naman, hugaw ang lapok. Daghan kayo, bakterya diha. Muna kung atong sabto maigsoon, iyon ang pulong sa Ginoo, makasasala na siya. Dapat mapasaylo na siya, unya mahinluan. Kung wala pa ka makadawat ng Kristo yung pasumanluwas, imong kalag hugaw. At tubangan sa Diyos patay ang imong espiritu. Walay connection. Wala nakaila kang Diyos, pero wala kay relasyon sa Diyos.
Pero sa dihang ming tuog, ming mudawat ka kang Kristo yung persmalos, magsugod na siya, mabuhi ang imuhang kalag. Ingon ang Paulo sa Ginoo, dapat sa dihang naluwas na ka, sa dihang mudawat ni Jesus Christ, ang imong kalag, no? Be preserved, blameless. Dili mahimong salawayon. Buot pasabot, ayaw na paglapok-lapok, ayaw na maghugaw-hugaw. Ang tradisyon sa kalibutan, ang exercises sa kalibutan, mahimong makapahugaw sa atong kalag. Muna magbantay kita pag-ayo. Kaya ingon sa 1 John chapter 5, no? Verse 17 to 19, ingon na Paulo sa Ginoo, ang kalibutan o ang pride of life and the lust of the flesh naa sa kalibutan. No? Kung mahigugma na ta sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha sa imo. So kay wala sa imo ang gugma sa Dios, now ang Ginoo pud malipay sa imo. Kung atong sabton maigsoon, ingon ang Paulo sa Ginoo, bisan sa atong lawas, nagsulti ang Ginoo na siya dihang mudawat kag ang Kristo nga imong personal nga manluluwas. Nagsulti ang Bible diha nga mahimo kang templo sa Dios. Ang sa templo, puloy-anan, no? Dwelling place sa Dios sa dihang ming dawat kag Kristo nga imong personal manluluwas. Munang ang Espiritu Santo mo pamatuod sa imuha nga ikaw anak na sa Dios. Munang buhi pa ka pero nakasiguro ka 100% home in heaven. Nga naman, ang saad sa Diyos, ang pulong sa Diyos, dili gid na siya mabaka. Now, kung ikaw nagdawat ka kan Jesus Christ nga imong personal manluwas, ang imong standing mo ni kanang sa verse 23. In siya, and the very God of peace sanctify you wholly. Gibalaan na ka sa Diyos. Luwas na ka, anak na ka sa Diyos, imong ngalan na sulat na sa basan sa kinabuhi. Pagkatapos di-justify na ka sa Ginoo, munang gihimo kang gibalaan kaniya, giwad-an kag sala sa dihang ming tuog, migdawat ng Kristo persumulas, gipasaylo na unya gikalimtan. Sa dihang nagkinabuhi ta ang sulti sa Ginoo, ingon nga balaan, nagsulti siya, unta ang atong tibuok espiritu, tibuok kalag ug tibuok lawas mahimong mapreserba nga dili sa lawayon hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Maigsoon ang sulti sa pulong sa Ginoo. Sa dihang ning dawat kang Kristo yung persmulas, we are justified. Gusto siya nga ma-preserve. Buot pasabot magpabilin na dili sa lawayon. Ang kinabuhing Kristohanon maigsoon higpit man. Sama sa giingon sa Mateo na subay kamo sa dalan nga masigpit, no? Kay naa diha ang kalipay na ang kalinaw ng kahamugawan sa kinabuhi. Kay daghan ang naglakaw sa dalan sa kalaglagan, no? O kaning mga tawhana bigotodo sa kalibutan. So naagid sa gitawag nato mga sacrifices maigsoon sa kinabuhi, ingon nga Kristohanon. Pero ayaw kalimot maigsoon ang bugti anang tanan tinuod nga kalipay. Akong na-experiensyahan ang tinuod nga kalipay sa dihang nakaangkon ka kung Kristo. Kay sa dihang nakaangkon kung Kristo nalipay, nako na feel ang tinuod nga kalipay bisag na kay problema. Peace and joy sa kasing-kasing. Pero sa panahon tong una nga wala pang Ginoo, wala na ako siya may kaplagi ingon nga akong Dios o manluluwas, ay gamay ang problema mong buhay. Awayan ko itong una, di mahita mong lita magsinubagay. Magbinunalay ta. Pero sa dihang nakaangkon ko kung Kristo ng persmaluwas, nakapailog ko, no? Nakaila ko kung unsaon ako ang akong temper. We need to preserve blamelessly. No? Dapat sa atong kinabuhi, spirit, soul, and body. Muna tibok na tao, no? Ingat po sino, be preserved, blameless. Di lang sa atong panahon karon, kundi hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong i-maintain ang atong pagkinabuhing tarong diha sa kahimayaan sa Dios maigsoon, ingon sa Ginoong Hesus sa iyang pagbalik makakaplag pa ba daw ka siyang pagtuo. Pero atong i-preserve blamelessly ang atong espiritu, kalat ug lawas, anang panahon na maigsoon makakita sa ang Ginoo sa atoa na nagpabilin sa tinuod nga pagtuo. Sa atong panahon karon maigsoon nga nang gi-remind ta sa Ginoo na unta ma-preserve ang spirit,
body, and soul blamelessly tungod kay ni anata sa panahon sa katapusan. Nasayod ang Ginoo nga sa atong panahon karon daghang mga tao nga dili na mo ila sa Dios. Na mo ila sa Dios sa ngalan na lang, pero ang ilang gihimo sumala sa ilang gusto. Ang kuyaw kay ang nanakod dili Kristohanon ang nanakod. Ang kalibutan may nanakod sa Kristohanon. Bantayan ninyo pag-ayo maigsuon nga ang kalibutan mahanaw ra ni. Pero ang pulong sa Dios magpabilin siya. Nga naman mo ni ihukom sa tuon. Mga estudyante, kung mo nag-eskwela, ayaw mo anang kinaiya nga unya na mo mga lagad sa Dios kung mahuman na mo sa inyong pag-eskwela. Wrong yun na. Believe me, kay dili ka na nag-eskwela, nakahuman. Kaya itugot sa Diyos, wala gigimay mo. Wala pa ko nakita sa Bible na hingsupak sa Ginoo, na hingdaw. Wala pa ko nakita. Pero naay daghang mga tao diri sa Bible na nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, na bisan patay na sila, nahimong blessing hangtod sa tuwa karon. Asa may maiwana? Ning tapos ta diri sa kalibutan nga nahimutang blessing sa nagsunod or nahimutang tunglo sa nagsunod nato. Para sa ako, mas maayo itong nawala ta sa kalibutan pero maayo gyapon ang ehemplo na sundugon sa nagsunod nato. Amen? Dili man sa ingon nga sundugon ninyo nga ang gibiyaan ako ang akong profession nga akong gipangandoy sa kalibutan. Ako anang faith. Dasigong taga, ayaw biya sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayon, kuyuga ang Dios sa imong pagpamuhat. Kuyuga ang Dios sa imong pangandoy. Kaya nga naman tamis ang atong mga pangandoy nga mahuman kung kauban nato ang Dios. Maigsoon ay mo kalimot nga ang atong kinabuhi dili ni ato. Iya na sa Dios. Kusog ug kahibalo, kaalam, everything. Unay mga ginikanan or even scholarship na nasandigan nato nga makapanayon ito pag-eskwela, grasya na sa Dios nga gitugot sa atoa. Pero kung mubiya ta sa kabubuton sa Dios, maigsoon, pagmahay ang tumoy anang tanan. Pagmahay. Kaya sa atong kinabuhi, if you are really saved, no? We need to preserve blamelessly sa atong spirit, our soul, and our bodies. Kaya atong kinabuhi, maigsoon ko atong sabton, maigsoon, no? Kung ang spirit, gibutang sa Ginoo, para na connection nato sa iya. Pero kung dili nimo na siya, putlon nimo ang communication nimo. Walay relasyon nga mo succeed. Believe me, walay relationship nga maayo kung putlon nimo ang communication. In other word, walay tropa nga magtinabangay kung maputol ang frequency. Nakakita ko real nga panghitabo sa battle sa kining mga armies, gideploy siya taliwala sa area sa mga kalaban. Kunya sa diha nga tuwa na sila, syempre na isa ka squad ana nga nay regiment, no, nay regiment, nay leader, everything, nay sniper nila ana. Pero maigsoon ingon ani natabo sa diha nga naguba ang ilahang radio. Pagkaguba sa radio na napatay pagid ang regiment. Kaya may in charge gid ana sa isa ka tropa na isa ka platon na in charge ana sa radio. Nagbabababar na siya, radio ray dalaan niya. Ang purpose sa radio for communication. I-communicate ang base aron makapahibalo nga mo ni ang sitwasyon namo. Makahatag siya sa distance. Matag unsa kalayo, mo ni muna maghatag na siya ang radio man. Mo ni kalayo niya mis area, mo ni muna niya nasa radar, nasa mga kompas. Unya isulti dito sa base nga mo niya mag-compute dito nga mo ni mutawag din sa mga Air Force or sa air kining support shooting nga mo ni naa silang area niini una so musulod na mo coordinate na dito sa ilaha sa ila signal nga anian sila dapita diri aron nga mahatagan sila suporta. Pero kung wala na ang communication, mga igsoon gipangpanitan sila ng mga sundalo dito sa kalaban kaya walay naka-rescue nila. Tungod kay walay communication. Ang spirit gibutang sa Ginoo sa ato para natay frequency, spirituality diya sa Dios.
It is a candle of the Lord. Iyon ang pulong sa Ginoo. It is a candle of the Lord. To search. Siya ang magdatag, magsusi sa sulod na to. Muna ang trabaho sa Spirit. Plus the Holy Spirit nga mo cleanse pagid sa atoa sa ilalom. Kung tinuod kang luwas, you have this human spirit and the Holy Spirit. Duha ka HS na siya. Human spirit o ang Holy Spirit na kuyog na sila. Kay ang Holy Spirit magpamatod sa imong espiritu nga ikaw anak na sa Dios. Pero mahimong muluya ang spirituality maigsoon kung dili na ma-condition ang atong communication. Susiha daw imong kaugalingon. Kung ang imong spirit naglihok pa ba na actively or unsa naman na natulog na lang na. Basin ang imong gipaningkamutan karon ang mga material nga mga butang wala na spiritual. Basic ta kayo ni mga estudyante magbilar-bilar sila sa ilang mga project, everything dia. Pero wala gyud ko hinumduman na Kristohano nagbilar-bilar sila pag memorize sa verse. Wala gyud ko nakita pa. Amot og naamong gani pero basi wa ko nakita pero nakatingali pero wa ko naobserbahan nga nag-overnight sila kay nga naman nagtuon sa pulong sa Ginoo. Pero daghang mga estudyante naugmaan na lang way tulganay nga naman grabing paningkamot nga aron makahuman silang project. Are you really carrying your spirituality? So man gipaningkamutan ba gini mo na siya nga maatiman nimo ang spirituality nimo na? What if tuwa-tunga sa imong pag-eskwela kuhaan na kag kinabuhi sa Ginoo? Makaingon kang ayaw sa anak do pa ko kahuman? Dili ra bagita makaingon anak. So dapat ang spiritual part atimanon sab nato siya. Matthew chapter 4 verse 4, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong usab nga magagula sa pulong sa baba sa Dios. Duha ang gisgutan diha. Una, ang tinapay para na sa atong lawas. Ang ikaduha, pulong sa Dios para na sa spirituality nato. So dapat gi-maintain ang nato na parehas. Giatiman nato spirituality nato, giatiman po nato atong physical. But sad to say, sa atong panahon karon daghan kaayo Kristohanon ang gitagad material na lang. Nya proud na ba kayo mo angkon luwas siya? Pero himatay di ay ang iyang espirituhanong bahin. Proud ta kayo mingon luwas ta, anak ta sa Dios, pero wala na mo gi-maintain ang imong relationship. That is shame on you. Amen? Sa kinabuhi sa tao, ayaw mo kalimot, walay nindot na relasyon kung walay nindot na komunikasyon. Believe me. Kami ni Ma'am Doreen, that is more than 20. Kung gupo na to ang communication nato sa atong Dios, maguba ang atong relasyon sa Dios. Sa panahon nga maguba ang relasyon sa Dios, asa ta padulong? Kalibutan ta padulong. Sayon ra kapag suyop sa kalibutan. Nga naman, guba na ang relasyon nato sa Dios. So ingon ang pulong sa Ginoo maigsoon, in terms of spirituality, the spirit, we need to preserve it blamelessly. No? In Proverbs chapter 25 verse 28, ang tao daw nga dili kabalo moral sa iyang espiritu, daw sama daw siya sa usa ka nasod o sa ka syudad nga walay parel. Kung ikaw walay wall, no? That is in Proverbs 25 verse 28. Kung may kag city nga walay wall, buot pa sa wala siya protection. Look at that. He that hath no role over his own spirit. Siya daw, no? Nga walay paggiya or pag-atiman sa iyang kaugalingong espiritu. Daw sama daw siya sa usa ka syudad that is broken down. Buot pasabot na one-an siya o protection. So sayon ra kayo pagpildi kay wala naman siya protection. The city is not being protected. No? Sayon na pag-destroy.
Sayon ra kayo pagpildi. Na naman, wa man si protection. Maupod na sa kinabuhi sa Kristohanon, kung dili ka protected sa grasya sa Dios, tungod kay giguba nimo ang relationship niya. Ang relationship nimo sa iya, ang frequency, wa nang putol-putol man, dili maklaro. Muna ang kinabuhi pod way klaro. Luwas ka, malahubog man lagi gihapon. Kaya nga naman naputol ang frequency. Kaya bitaw ni manawag sa imo, may siya choppy man, choppy. Kaya choppy di na maklaro. Kung siya mo pasamot sa gisulti na kay choppy. Dapat taro mo na to ang frequency. Aron nindot pod ang atong relasyon sa Dios. Roll your spirit. Kat-one, atiman na. Ayaw pagpasagdi. Kaya nga naman, ikaw ra gyapon ang madaot anak. Karong buntag gipahinumduman ta sa Dios, kay mga anak ta sa Dios, dili siya gusto nga nay anak niya maguba ang kinabuhi. Di siya gusto madaot ang iyang mga katawhan. Kung napahinumduman ta, we need to preserve blameless, no? Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ingon ang pulong sa Ginoo, it is the candle of the Lord, no? Searching. Ingon ang pulong sa Proverbs 27. And then in sa Proverbs 25 verse 28, kung wala tayo pag-atiman, no? Kung di na itong maatiman atong espiritu, daw sama nagsyudad nga wala siya ay protection. So kung atong sabton maigson, ingon ang pulong sa Ginoo, importante ba maigson? Active siya. Nga naman, in Proverbs chapter 18 verse 14, siya ang sustain sa atong infirmities. Look at this. So now, the spirit of a man, no, ang atong espiritu daw, will sustain his infirmity. Siya ang mutabang nga makapalahotay ta bisag na yung mga kalisdanan, mga kaproblema sa kinabuhi. Ang atong espiritu, no, will sustain our infirmities. Pero siya but a wounded spirit who can bear. Ug sa atong pagkasulti na, unsaon niya pag-antos, unsaon niya pagtabang sa atoa nga siya mismo sandan man. Ug sa ato pa wala himatyon man sab. Unsaon pagtabang nga ikaw mismo himatyon man sab. So kanang mga tao luoy ang dagan sa kinabuhi. Kaya nga naman ang iyang spirit siya is wounded. Mo na ang kahimtang sa Kristohanon kung dili nato atimanon ang atong espiritu. Ya pastor, unsaon man eh. We need our frequency strengthened, no? We need to engage always in prayer. Ginahimo pa ba nato na siya? Hinaot unta. Kaya daghang mga Kristohanon karon, daghan na gid kayo kung nakita. Wala ko na klaro. Kung tibali sa righteousness pa, daghang pa yung mga unbeliever nga murag tarong pa. Kaya tatanawon sa mga Kristohanon. Maigson, ay mo kalimot, daghan kayo ang muhimong rival sa atong spirit. Daghan kayo ang mga weapons nga gibuhian sa yawa aron nga ma-weaken ang atong spirit. Tanawa ra gud na ha, imbes kay mag-ampo ka pila ka oras o pila ka minuto, i-compare daw ninyo sa inyong prayer time sa inyong dula sa inyong online. Tanawa daw ninyo kung pila ka oras inyong gigugol ang inyong Facebook, Instagram, ang inyong unsa pa diha compare sa inyong prayer. Sige na, tanawa daw ninyo. Kunya i-compare daw ninyo na sa inyong spirituality o sa inyong pag-materialistic. Di ba mas mataas kayo atong materialistic kaysa atong pagka-spiritual? So mo na gauge. Kung tanan na materialistic na kayo ay balik, ayuha ang frequency na to. Kaya barang choppy na ni. Choppy na ni. Murag nagkahanap ang imong kalipay, nagkahanap ang imong kadasig, alam kay choppy man. Di man mo maklaro ang sa ginang tinuod do pulong nga mo ang makuha nimo. Kana man choppy naman. Pero i-strengthen ang signal. Di ba baluan mo ay ako andi ay sige. Nindot kayo kung i-strengthen ang atong frequency. You pray. Amen?
to strengthen our frequency, you pray. Ingon ang Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee. Na-frequency na to. Na-signal. Na-common na to nga number para sa iya. Kasagaran, di lang na to ginatawagan. Amen? At imanan nyo, espirituhan na nato. Individual mo taan eh. Di man pwede nga manghilabot ko nimo. Masyari dito, biraw ta ka dito. Ampo. Dili ay, individual lang eh. Para rin sa kaluwasan. Kung kinsa mo decide pagdawat kay Kristo, siya makaangkon og kaluwasan. Na kung ikaw mo decide paghimo ani nga preference, ikaw pa may strengthen. Ano naman ay? Giwalay ni siya aron mahimong makakaton ta. Amen? Aron dili ta madaot. We need to preserve our spirit, no? Blamelessly. Ikaduha, our souls. Ayaw mo kalimot nga ang atong soul, nag-bear siya will, mind, and emotion. So siya daw pag-ayo, ang imuhang kabubuton, in line pa ba na siya sa kabubuton sa Dios? Sige daw, ang imong mga plano, wala ka na masupak sa kabubuton sa Dios? Ang imong mga pamaagi, wala ka na masupak sa kabubuton sa Dios? Or ang imong mga pamaagi, mura na kag Dios? Sige na, huna pagkayo. Imo ng kalag, ingon ang Bible, unta ang atong kalag daw, ingon sa pusapon, and I pray God your whole soul, no? In small, spirit and soul be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Maigson, ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan ang will, no? Kanang will ba nga ginapasan o ginadala sa atong kalag, kanang will, unta nag-connect na siya sa kabubuton pud sa Dios. Kay sa panahon nga connect na siya maigsoon, naagyon ang tinuod nga kalipay, napod ang tinuod nga kalinaw. Ya wala ra bay tao gusto sabok. Gusto kita kalinaw o kalipay. Nakabantay mo? Nabisad ang kalibutan nagtudlo og supak, no? Sa insakto. Nga naman pastor, diba? Bisan ang DepEd nagisige siya sulti nga we need to serve we need to give quality education to our people. Pero tanawan ninyo ang pamaagi nila. Naka-serve sila kinsa to quality education? Sa ako dili wala gyud. Number 1, mas lig-on kaayo ang protection sa mga bata kaysa mga teachers. Sa akong observation kung mamadlong ang teacher sa bata, mahimo mabuli ang term. Musandig rin ang bata sa ilahang kining system, pagkatapos looy ang teacher. So kung ako'y teacher, di ko mahimo anak, kaya nga naman, aron di po masamok akong kinabuhi. So sa benta mo, di na lang kung mamadlong ang mga bata. O, kinsa naghatag ana nga system? That is in the Department of Education. Pero ang ginatagaw tao, kinahanglan atong ihatag ang quality education. Okay ba? Kung saan paghatag quality education sa mga teacher, nga mas daghang pa may sulaton, buhaton niya sila ang mga paperworks kaysa pagtudlo sa bata. Oh. Napay mga panahon tagaan kag 11th hour. O kinahanglan ipasa gyud ugma, gihatag karon hapon. Kahasol na. May ra bang isa ra nga papel daghan ra ba? Din sa system sa Dios. Kalibutan, nagtudlo. Gusto kalinaw, peace, magrali-rali kalinaw, kalipay na, justice. Pero tanawa karon. Bisan ganay sa Disyembre, ngano nang wadaan man sila og balay ang uban tungod kay nasunog tungod sa pabuto. Gipangutana ngano nang malit daw sila pabuto aron daw pagdasigo nimo unahuna may kalinaw kay ngano man nakasbulaton sa Ginoo supporter. Pero dili gani ka mo suporta sa bulaton sa Ginoo, kagara bisa magsimba di kagarahan. Pero supportive ka sa bulaton sa Ginoo, bisa kun sa katiguman, bisa pagabi. Hindi ka nagmatter o ngit-ngit ba nagdili?
Mao na akong na-experience yan sa akong kinabuhi. Di man ako kinaiyan na magsimba itong una. Di na. Di ba, kinaiyan na ako magbasa Bible. Bagbasa naman akong Bible na magsuko na akong mama kayo. Na akong mama magyaw-yaw nitong una. Gikas buntag sa Bible, hilom na siya. Apakahilom niya, buta na akong Bible. Nahilom lang ko ko ha. Asa ko mapuyo sa balay. Kubarkadista na ako. Nakita na ako ang tinod ng kalinaw. Nakita na ako ang tinod ng kalipay. Di, sige. Susukay ko na sa'yo, mungkin ako tinguha, musuporta gid ko sa bulaton sa Ginoo. Na may pahina na agid ko. Kung sa'yo mga naagid ko, suporta gid ko. Kaya nga naman, diha na ako na feel ang tinuod na kalinaw o kalipay. Ang kadasig na muhimo ko sa kalipay sa Dios. Kung musuporta ka sa bulaton sa Ginoo. Kalagna na trabaho, dili na sa lawas, kalagna. Kaso lang, atong lawas tungkol kay Sakuban, manang kuyog gid siya. Kung makita ka sa simbahan, kiting simba, kaya nga naman, ang imong kalag dasig. Pero himatyon imong kalag na bisag doon pa ka simbahan. Di kita mo kamang. Tunguna bitaw di sa mga, tunguna doon pang bumba. Sige wali ang pastor, maigson! Wala na! Siya po, sige palak-palak na sumba. Tak, 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 tak. Kaya na kong bata, naglula sa buong pagtanong ko, uy, sikuan man di ay na, ng laba. Membro na sa church. Ang ilang pala kilid pag sa simbahan. Pamusimba. Ang problema, dili lawas. Kalang. May mong kalimot maigsoon. Samka na pa na mong kalag. Kung ni apatas kalimutan maigsoon at lawas, at ima na ang kalag. Pabasa sa pulong sa Ginoo, i-engage siya sa bulaton sa Ginoo aron madasig ng imong kalag. Kaya kung dili ta, engage sa bulaton na ang atong kalag, walay kalipay. Amen? Engage na. Nga naman, diya sa atong soul na ang will, na sa atong soul na ang mind, napod sa atong soul na atong emotion. Maigsoon ang kahimtang sa mga kalag sa Kristohanon sa pagkakaroon niyaning tulo. Impurities na manang dili pure. Panikamutin yung mahinlo. Amen? Panikamutin. Nanay mga karon, nanay na isyo kibali nga ang pastor nag-visit niya, pagabot nito sa balay, siya gibisitahan, abroad man ang bana, asawa rin na dito. Impurities. Mubalik, kasinaw ang gold kung imong lutoon siya sa kayo. Digid mo balik ang kakinan niya kung di siya magkayo. Kayuhan gid siya, butangan pag siya sulfuric acid. Ng borax. Magpula-pula lagi ng gold. Pero pagkahuman ang tanan, mahawa ng impurities, makita nimo ang gold, piting sinawa. Mura, dili sayo na paghinlo, no? Sakit usahay paminawon ang pulong sa Ginoo kung naatay kapakyasan. Pero ay mo kalimot, sa diha nga mahinluan ta daw sa mas gold mumukinan siya after sa pagluto sa iya. Amen? Na ang impurities and holiness. Not only the impurities but also the unholiness. Muna'y lisod kayo sa tao karon. May lang to dili Kristohanon, pero Kristohanon unta makita gyapon ang holiness sa atong kinabuhi. Amen? If you are really saved, ingon ang Paulo sino, I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved, blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Munang itudlo ni siya, aron mahimo ma-preserve siya blamelessly. Ang atong emotion, mas madutlan pa siya sa istorya sa kanang mga TikTok, mga pero sa pulo sino murag di na mo, wala na mo dulog. Ayaw mo kalimot maigsoon na ang Ginoo natanaw gyapon sa tuwa. Our souls, not only unholiness ang naa, but also backsliding. Ano sa backsliding? Ming talikod na kas insakto. Namay uban nga backslider bisag naa sa simbahan. Ang total backsliding kana dili kinikita sa simbahan. Pero maigsoon inani bisan pa naa ka karon sa backsliding,
situation. Ay mo kalimot, ang pulong sa Dios buhi na aron mo limpyo sa ato, aron mabalik ta sa insakto. Di na gid mawala imong pagkaanak. At timanon ka, kantunon ta aron manindot at tubangan ta sa atong amahan. Dapat mabati pa gyapon atong emosyon sa spirituality nato. Mudawat gyapon ta sa pulong sa Dios, oy sayop man itong gihimo nako, no? Kung mudawat mo ka maigsoon, manindot ang dagat sa imong kinabuhi, kay mo paubos man ka. Pero muritay ta, lam tuway pagwa ko musimba diri ba. Sad kaligya sukan matang pastor, wa ko masuko. Nag-deliver ako sa mensahe. Isa gora mo pupuan ni God. Emosyon, mudawat ka sa pulong sa Ginoo, mausab ang dagat sa imong kinabuhi. Mausab ang dagat sa ko. Yun na pulong sa Ginoo maigsoon, nganong gipahinumduman ta Hebrews 10:38. Sa Hebrews 10:38, dili malipay ang Ginoo kung ang Kristohanon mutalikod sa iya. Ano na? Now the just shall live by faith. Katong gipamataron daw sa Ginoo, pag kinabuhi sa pagtuo. But if, kada ka pagkasulti ha, but if any man draw back, that is backsliding. If any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kung ang Kristohanon talikod sa iya, huwag kalipay ang Diyos sa imo. Na asa man kag tinuod nga kalipay, nga naaman sa Ginoo, talikod man ka. Huwag kay kalipay, awla ba na huwag kay kalinaw sa. Balik. Aron ma-restore ang kalinaw, ma-restore ang tinuod nga kalipay. Klaro ba? The last but not the least, our bodies. Kaya nga na pula siya, and I pray God, your whole spirit, and soul and body, no? Atimano na to atong spiritual part. So, kung atimano na to atong spiritual part, apil ang soul niya. So, na connection nimo permanente ligon kay ang prayer nato, prayer life nato napadayon siya ligon. Unya ang atong kalag nga nahimong tambok tungod kay nagapaminaw siya sa pulong sa Ginoo og nagkinabuhi siya sa pulong sa Ginoo kay mo nag-involve siya sa bulaton sa Ginoo o kanunay nagkaon siya sa pulong sa Dios. Mo nang gapamalandong siya sa pulong sa Ginoo. Then ikatulo, our bodies. Ang atong body maigsoon sa kasagaran karon, no? Ang atong mga lawas karon is really abused. Grabe gyud ka, giabusahan gyud pag-ayo ang lawas karon. Ay mo kalimot maigsoon nga sa atong body na ang five senses. The five senses. As like as a windows, no? The windows of our souls. Kay makunik ang atong kalag sa mga parts nga naa sa atong lawas. No? Ang five senses na to connected din sa soul, aron mo function atong soul. Then ang ato ang kahimtang maigsoon ina po sino ang atong lawas dapat atimanon pod gihapon siya. Nga naman ang atong pag-atiman kasagaran no, material lang kasagaran, wala sa spiritual. Kaya nga naman ginalimpyuhan ang lawas, giluguran og sa mga babae nudnud diri, nudnud diha aron presentable siya tan-awon gyud. Nindot kay siya. Nakasidina og nindot niya pakumutan pagid nato. Ano no? Okay man ang tanak. Pero sa laing bahin. Dili ta sa laing bahin. Usay dili nato ikita no. Kay tanaw ta karon anak, ang uban dili siya maka-focus sa pagsimba, bilar man ang uban. Bilar. Ang pangutan unsay gibilaran? Ikaw ra gyud nasayod anak. Ug ang Ginoo kung sa imong gibilaran gabiin nakahiga ko alas 11 na pasado tukon ta ko alas 9 alas 10 unto unya kay ako magipandar ang makina makina diha kinahanglan amo siyang adjust-adjustan kibalik kay magsige magtubil-tubil upan so among i-off na akong isundor ikaw sa imong gundi abek ako man na si ready 1 to ready go pag andar inay yung matulog mong abre po kay nga naman madawat mo kung ilalo ato naka-close siya pirme so ay ano rin sa diyang okay na check naman na usog ng dagan okay na kulatan sa ako karon sa amahuman ang mapuno ang tangke kay aron mo off siya kay ako pang i-close ug balik aron dito mo tubil-tubil pagkaupat ana horot pag ang sunod sa tangke di dugay kay nagandar alas 10 na pasado, hapit na alas 11, alas 11 na lang yun. Wa pa gawas na po ko na. Andar pa man yapon, hulat pa yapon. Hantod, napatay. Isang din, patay na. Dali na po dati ito, kuha siya. Salamat kay. Humana, tanaw sa oras. Na alas 12 na.
Nagbilar ko pero reasonable. Insakto ba? Nabilar ko pero reasonable. Ikaw, kung nabilar ka, unsay reason? Ikaw na ginasayon, anak. Basig, nagdula pa kag email, nagdula pa kag coin master, nagwala sa pareho mo na, or else, sa grabe po yung tabi ninyo sa TikTok ninyo, sa Reels ninyo, sa para. Ikaw na ginasayon, anong tanan? Amen? Sa panahon nga giabusaran nimo imong lawas, tanawa sa Bible. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Ayaw kalimot maigso nagsulti ang Ginoo diha. 1 Corinthians 6:19. Iyon na pulong sa Ginoo. What? Sa ato po sa unsa? Wala ba mo masayod nga inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga naa sa inyo? Ano man ang pagkasultihan sa atong Bisaya? Which ye have of God, nga diin kamo iya sa Dios, and ye are not your own. Kunya dili na mo sa inyong kaugalingon, iya na mo sa Dios. Ang ato dong lawas templo sa Dios, gipuy-an sa Espiritu Santo. Tanawa ang 1 Corinthians chapter 3 verse 17. Ingon ani ni kakuyaw mga igsoon. Sa 3:17 isa, if any man defile the temple of God, kung naa daw tao nga maghugaw-hugaw sa templo sa Dios, him shall God destroy. Iya pong laglago na sa Ginoo. For the temple of God is holy, balaan na siya, which temple ye are. Sige, abusaran ninyong lawas ninyo. Ibisan tingali eskwela ninyo, makaingon tingali mo, digin mo makahuman. Wala akong hinambog, wala akong hinadlok sa inyo. Nagsulti kong tinuod. Na naman, dili mo ginababakap. Ayaw, kabusari. Pastor, nagbilar may kay apasonon ang mong project. Reasonable man na. Insakto ba? Reasonable man na. In-line man na siya sa iyang purpose sa living. Pero kung nagbilar na kay grabing dula ni mga walay pulos ang tanan, na believe me, huwag na malipay ang Ginoo sa inyo. Insakto pa? Imo nang gigamit ang imong lawas sobra sa dili angay. Ang term ana sa English, abuse. Ay magbuot ako ni. Huwag ko magbuot. Imo bitaw na. Kanto sa and this is my life. Imo bitaw ng life. Pero ang tag-iya na sa Dios. Pagkuhaan ka na, nadi ra ba ka ayo Lord, ayo. Ayaw mo sa rin. Gusto sa Ginoo mahimo siya blameless. Ang uban karon, apil pa siya sa kalibutan, patato-tato. Para asa mo tato po tuon, no? Tato kay hambugiro sa tato na tato-tato ka ano? Mo kay na ron. Ako gihilasan ko ng tanaw niya. Kaya nga ng templo ta sa Espiritu Santo. Amen? Ako tunguna, magpatututatay ko. Adik ko ay kahugaw anak. Bapa ko malawas tunguna. Yan sa fraternity tunguna, apila mo na butangan nagtato. Kaya ko ano, Mona Lisa daw. Kaya ko ayaw mo gara-gara. Bahala dili ko mahimong labaw ninyo. Di ko magpatutok anak. Nyahatod ng luwas ko. Nakikita ko sa Bible. Di mo rin maayo din magtatuto-tato. Yan naman, makahugaw sa lawas. Sa pala makadefile anak. Mag-inom. Magtabako. Unsa pa diha mga dili maayo mga talan-awon, magapahugaw sa lawas. Amen? At timano na to atong lawas. Kana dili hili maligo, kaligo pud mo. Panahon sa iyo pud maayo kada oras po ka maligo sa panahon pud. Ang akong punto ba, at timano na to atong lawas. Instead nga abusaran na to atong lawas. Apil naman na pag-atiman sa lawas kanang kaliguan na to, di ba? Luburan pa mga kain na to. Pag-atiman man na, muna-ambot pa sa to, atiman na to atong lawas. Nga dili siya sa lawayon hantod pabalik sa Ginoo. Kung tinuod kang luwas maigsoon, para sa ako malipay gid ko. Ma-reminded ko yung nani di ay.
Sige katong muna, sige, magamit man ako ng bersikulo itong muna, magsuluinin ko. Pero niya man ay mensahe ani diri sa Kristohan o kinabuhi. Na ay dapat atiman mo na to blamelessly. Ba't pa sa mat dili mahimong salawayon. Dapat yung word preserve. Preserve ka na sa mga nagsugod ang preservation. Dihan na luwas na ka. Kaya naman, righteous na ko ka, tapos sige no, sanctified. You are justified. Then gusto siya ma-preserve na. Hantod pagbalik daw niya. Anami para musipiat kita daw. Pahinom tumalasab ta. Ati man na yung espiritu. Aram maligo na yung frequency, you pray. Tagay gin yung panahon. Tagay, basta busy na tagay panahon, mag-ampo gin mo. Si Daniel gani, trabahante man to sa gobyerno. Pero, buntag udto gabi, ampo siya. Si David, nasa panahon, hari siya. Buntag udto gabi, ampo siya. Wala rason ana basta kung saan orasa ka, at least nakigigahin nga pag-ampok, maghangyo ka sige. Buot pa sa ito, malig-o ng atong relasyon nato sa Dios. Ang frequency, ang atong pag-atiman sa spirit nato. Unya sa atong soul, aron pag kinabuhi natong insakto, magpasa ta sa pulo sa Ginoo, magkinabuhi ta, mo involved ta sa bulaton sa Ginoo, kay mo na ang kadasig sa atong kalag. Kung wala pa ka mo apel, wala pa ka mo involved sa bulaton sa Ginoo, involved. Aron na imong lawa, ang imong kalag magmadasigon. Mukuyog ba na imong lawas? Mukuyog. So kanang imong pagkinabuhi diya sa Kristohanong kinabuhi, tungod kay naa ka sa pagpangalagad sa Dios, naa ka sa pagsuporta sa bulaton sa Ginoo, na mampingan gyud nimo imong lawas. O diha sa katibuk-an nato, malipay ang atong Dios. Amen? Sa ingon ni ana, the last verse may son, Philippians chapter 2 verse 15. Pwede nyo magsuot ng sapatos. Kaya mohonong na ta. Philippians chapter 2 verse 15, the last verse. Iyon ang Bible. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Yan ang polusina. Ingon nga mga Kristohano ni siya, ganong gitudluan ta at timanon ang espiritu, kalag og lawas, aron nga mahimutang blameless, aron imong salawayon og harmless, dili pud makadaot. Siyempre, maayo man ang testimonyo mo, so dili makadaot, makanindot hinoon. The sons of God, mga anak sa Dios, without rebuke, nga dili ta mabadlong, no? In the midst of a crooked and perverse nation. Taliwala nining hiwi o gahi nga mga tao, perverse, baliktad, but pasabot ang tarong himong sayok. Kunang mangita sila kalinaw pero sila pabutong sabak. Baliktad, perverse nation in siya. Among whom ye shine as lights in the world. Nga diha daw taliwala ani nga mga tao magpakita ta, mukinang ta ingon nga kahayag diri sa kalibutan. So makita ta kalainan sa ilaha. Munang blameless ta. Munang atimanon na itong spirit, pinaagi sa pag-pray, pagahin o panahon sa pag-ampo, ato atimanon atong kalag, pinaagi sa pagkumanan sa pulo sa Ginoo o pag-apil sa bulaton sa Ginoo, muna ang kadasig sa atong kalag, and then atimanon atong lawas, dili abusaran, dili siya hugahugawan, o pinaagi ana, malipay ang Dios.